Ayan, magandang araw sa inyo lahat mga katek, and welcome back again to our channel. This is your service, Ryan Crosetec, at may panibagong video tayo ngayon sa araw na ito na ginawa ko doon kanina sa shop, sa isang Samsung na okay yung backlight tapos walang display doon sa panel. So bali nagawa ko na yung mga katek, and yung nakalimutan ko yung intro na hindi ko nagawa doon sa shop. So dito ko na lang gagawin dito sa bahay. Bali nandito na ako sa bahay ngayon mga katek, no? So dito ko na lang gawin yung shoutout na ating mga kaibigan na nagpa-shoutout doon sa ating previous na video. So at sa mga nakalimutan ko yung shoutout doon sa ating previous na video din. So ngayon ko sila shoutout mga katek. Nabubulo na naman ako. So shoutout sa iyo Vicente Vasquez, Albino Mendez from Bohol, shoutout. Skeptic Analytics, shoutout. Rolito Johnson, shoutout. Dante Sidaya from Leyte, shoutout. Ropi Abalos na kakabili lang ng isang DIY na ESR tester kay Pops Marco Francis 713 Mix Vlog. So kung sino po yung gustong bumili ng DIY na ESR tester mga katek, no, bali puntahan nyo lang si Pops Marco Francis 713 Mix Vlog at mag-message kayo na bibili kayo kasi napakarami nang bumili sa kanya. Bali ipapromote ko to si Pops Marco mga katek kasi baka sakaling tayo naman yung bibili, may discount tayo. Ayan. So shout out din kay God's Will TV, Nonoy Role Remada from Murcia Negros Occidental, shout out. At Jason Channel, Jewel Tech from Bohol, shout out. Oy, kaprobinsya ko to Shout out din kay Mandy Imperial Sapanta, Benz Tech, my channel, sanay suportahan natin. At sa isang master na si Mangyan Tech, shout out sa iyo master. And RBE Technician Basic Tutorial, shout out. Garcia PTV Vlog, shout out, my channel, sanay suportahan natin. Inartech, my channel, suportahan natin. Ayan, ginagila pa. Okay, magalaw dyan. At kay Edwin Ayagtech, shout out. Buds Cantonho, shout out. G-Stick TV, shout out. Alvin Atilano, shout out. Aber Gonzalo Albert, sama malupit ko itong kaibigan, sina si Alvin Atilano at Alberto Abergonzado Albert, shout out. Aldrin Electronics, shout out. Lina Pasqua from Urdaneta City, shout out. Richard Decena, shout out. Bert and Sons Electronics, shout out. Angelito Villena from Saria, Quezon City, Quezon Lucena City, shout out. So kung sino po yung mga gusto nagpa-shoutout mga katek, no, bali mag-comment lang kayo dun sa ating comment section na gusto niyo magpa-shoutout. At sa mga nakalimutan kong i-shoutout mga katek, pasensya na kayo. Mag-comment lang kayo ulit. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at pinutin nyo na rin yung notification bell natin para maging updated po kayo sa ating panibagong video. So ayan, bali simulan na tayo mga katek, and intro muna tayo. Ayan, magandang araw ulit sa inyong lahat. And muli po tayo nagbabalik sa ating YouTube channel para sa panibagong video sa araw na ito. So shoutout muna sa aking kaibigan na nakapink na naman, Ninyo Tech PH. Ayan. So bali pala itong mga katek, itong isang 24 inch na Samsung. Ayan. So ang problema nito, wala daw, nabubulo na naman ako. Wala daw display. So ngayon, check natin to kung para makita natin yung problema. So ayan, nakasaksak na siya. Ayan, umilaw na rin yung kanyang indicator, tapos automatic na nag-oscillate na siya. So ngayon, tingnan natin dito sa kanyang screen kung ayun mga katek, wala ngang display. So ngayon, ulitin nga natin. Ayan, makita natin mga katek, no? Ayan, bali ang display, ang present pala yung backlight niya. Okay yung backlight, tapos wala tayo makikitang display sa kanyang screen. So ayan, kung makikita nyo mga katek, no, backlight lang yung present ito. So makikita natin dito mga katek, ayan, gumana naman yung backlight niya. Ayan. So good yung backlight, tapos good din yung power supply nito kasi umandar naman siya. So ayan, unplug muna natin mga katek, no. Ayan, unplug natin. So ngayon mga katek, ang first nating gagawin dito, gumana naman tong kanyang power supply, tapos gumana na rin yung kanyang mainboard dahil nag-oscillate naman siya. So ang gawin natin, dito tayo mag-check muna dito sa kanyang top board. Tingnan natin kung
meron ba or present ba yung mga importanteng voltahe para mapa-andar yung ating panel nito. So ayan, bali na baklas ko na to kanina para ready na tayo sa ating gagawin ngayon. Ayan, itong kanyang fuel na silbing cover sa kanyang top board. Kunting ingat lang kasi nakadikit pa ata. Ito ba naman yan? Yun. So ayan. So ngayon mga tek, gamit tayo kuha tayo muna ng tester para makapag-check tayo dito sa ating top board. Tapos ground natin dito banda yung ating negative. Bali body ground natin yung negative na yan. Tapos unplug natin para check natin yung mga voltahe. So ayan, plug in natin. Tapos nag-standby, tapos nag-oscillate na siya. So ayan, gumana na yung backlight nito mga katek, no? So ngayon mga katek, ang check natin una, tingnan natin kung meron bang be-in or supply itong ating top board na nasa panel. Check natin to ngayon mga katek, no? Ayan, check natin. So meron siyang 13 volts, tapos yung kabila naman ng fuse. Yung kabila ng fuse, ayan, meron siyang 13 volts. So good yung ating fuse nito mga katek. Tapos hanapin natin yung pinaka-importanting dalawang voltahe na kapag nandun yung voltahe na yun mga katek, eh sigurado na tayong good yung ating panel at saka yung ating top board. So ngayon, check natin tong kanyang be-on. Be-on. Meron namang ibang nilagay nito na VGH pero same lang yun sila mga katek, no? So ang voltahe niya ay, ayun, present, may 27 volts siya. Yung ating be-on. Tapos HEVDD, check natin. Ayan, meron siyang, ayun, 7 volts. Tapos check natin tong kanyang ABDD. ABDD, meron din siyang, ayan, ABDD. Ayan, 15 volts. Tapos punta tayo sa kanyang 3.3. 3.3 present trend. Ayan, kung makikita nyo sa ating tester. Tapos hanapin natin yung B-off niya kasi B-on yan. Ang pares niyan ay B-off. Sa iba naman ay BGL. Ang ibig sabihin daw ay voltage gate low at saka yung BGH ay voltage gate high. So correct me na lang if I'm wrong mga katek, kung tama ba yung aking pagkabanggit, yung aking explanation dun sa meaning ng BGH as BGL. So ngayon, hanapin natin yung B-off nito kung saan banda. Sa tingin ko parang ito yung banda mga katek. Ito yung kanyang B-off. Wala siyang naka-indicate na nakalagay. So try natin, parang ito yung kanyang B-off mga katek, no? So ayan. So kung makikita natin mga katek, yung kanyang B-off ay nasa -9. So yun, tama nga tayo mga katek, ito yung kanyang B-off. So kung nagtataka kayo mga katek, kahit walang naka-indicate or nakalagay dyan na B-off na test point, paano natin nalaman na ito yung B-off? Bali, yung ginawa ko lang pala mga katek ay hinulaan ko lang no, kung saan yung B-off. Nagpo-point lang tayo dito kasi ito yung kanyang DC-DC eh. Dito lang banda nandun yung kanyang B-on, so dito lang din banda yung kanyang B-off. So ayan. So kapag nagkamali naman tayo ay lilipat naman tayo sa ibang transistor kasi dadaan yan ng mga transistor mga katek, yung VGH at saka BGL or B-off or B-on. So ayan, tumama tayo dito, nadalin natin yung VGH kahit walang naka-indicate na test point. Ayan, meron siyang -9. So ngayon mga katek, paano natin i-analyze to kung ganitong problema? Good naman yung panel, kumpleto naman lahat yung voltahe nito. Tapos yung mga importanteng voltahe andito naman. So mapapaisip ka talaga nito kung anong problema. Yung problema nito, kung pwede rin panel yung problema o di kaya yung mainboard. Ayan. Pero kung panel yung problema, bakit kumpleto naman yung kanyang mga voltahe? Kasi ang tandaan lang natin dito mga katek, no, pag present yung B-on at saka yung B-off nya or BGH or BGL, patandaan natin na good yung ating top board or panel. So ngayon, bali dapat ma-isolate natin to para makuha natin yung pinanggalingan ng problema nito. Huwag muna tayo magpapalit ng parts dito, baka hindi dito sa panel or top board yung problema nito mga katek, no? So yan, mag-check pa tayo ng mga voltahe nito. Check natin yung kanyang
EP sync, meron siyang, ayan, wala siyang voltahe, no? Ayan, point lang siya. So tingnan pa natin, kuha pa tayo ng ibang mga importanteng voltahe dito sa kanyang top board. Ayan, ano pa ba? Yung RST nga mga katek. So RST niya meron siyang 3.2. Ayan. So dito pala mga katek, oh, may nakalagay pala, naka-indicate dito doon sa ating top board na B-off. So ayan, kung mahihirapan kayo, tingnan nyo lang yung top board, baka nandun nilagay yung test point. So ito nga, nakita natin nandito yung kanyang test point sa B-off. So ayan, meron siyang -9. So tumama tayo dito sa ating tinest kanina. So ngayon mga katek, ang gagawin natin dito, check natin yung RSDS or yung sinasabi na radio switch digital signal na nanggagaling dito sa ating mainboard. Dapat kasi kailangan na para magkaroon ng display yung ating panel ay present yung mga voltahe na yon, at yung mga voltahe na yon, yung RSDS or odd even negative, odd even positive, ay nasa mga 1 volt hanggang 1.3 volt. So ngayon check natin, dito yung mga katek andito lang yung banda, itong mga ayun, bilog-bilog na ito. Pa tayo sa kabila para nakuha natin yung, so yung mga katek, no? So kung makita nyo mga katek, ayan, yung mga bilog-bilog na yan, ito, yan yung kanyang odd even 0, odd even -0 hanggang odd even 5, -5 hanggang, at yung kabila naman yung odd even positive, odd even 0 hanggang 5. So ayan mga, sana masundan nyo ito mga katek, no? So kung nagkakamali tayo ay paki-correct na lang. So check natin tong kanyang, ano ba to? Ito yung kanyang odd even 0. So dapat itong voltahe meron siyang 1 volt hanggang 1.3. So kung makikita natin dito mga katek, 0.8 lang yung voltahe nito. So lipat naman tayo sa kabila. Ayan. So 0.8 rin. Yung iba naman check natin. Ayan, 0.8 pa rin, no? Ayan, yung isa naman. So 0.8 pa rin. Ito naman tayo banda. Ayan, 0.8 pa rin. At saka ditong isa panghuli. So ayan, 8.8 pa rin mga katek. So ganitong problema mga katek, no, mapapaisip ka talaga kung saan ba nanggaling yung, bakit walang voltahe yung RSDS natin dito, o yung odd even negative or odd even positive. So ngayon mga katek, unplug muna natin para safety tayo. Baka may load yung RSDS natin na papunta sa ating level shifter, no, or sa ating MCU. So ngayon hang up natin muna itong ating ribbon, tapos punta naman tayo dito sa ating main board kung magkakaroon ba siya ng supply. Kung magkakaroon to ng supply mga katek, ang ibig sabihin lang na may problema dito sa ating load ng ating RSDS dito sa ating top board. So yan. So kung ito ngayon, nung chinik natin, pag na-check natin to, kapag walang RSDS or, ayan, kung makita nyo mga katek, meron naman siya naka-indicate dyan, no? Itong mga dot na to, nadadaan ng isang mga resistor yan. Odd even, ayan, even plus, at saka dito naman odd even negative dito banda. So ngayon check natin yan. Plug muna natin ulit. Yan. So check. So ayan, gumana na siya. Yan, naka-oscillate na. So ngayon check natin to, tapos nakahang yung ating ribbon. Check natin to kung magkakaroon ba to ng voltahe. So dito muna tayo sa isang even. Ayan, nakapoint tayo mga katek, no, yun. So kung makikita natin yung mga katek, wala siyang voltahe, 0.0 na lang. Ayun, ano ba to? So ayan, 0.0 rin. Ayan, 0.0.
Ito naman sa kabila, check natin. Yan, 0.1 naman. Ito naman sa kabila. Yan, 0.1 rin. Dito naman. So, 0.1. So, dapat kasi ang voltahe nito mga katek ay 1.1 or 1 volt hanggang 1.3. So, ito ay point lang, 0.1. Yan, dito naman sa kabila. 0.1 pa rin. Dito. Ayun. 0.1 lahat. Ayun. So, dito sa ganitong paraan mga katek, matrace na natin kung saan nanggagaling yung problema. So, ngayon, chinik natin at nakahang yung kanyang ribbon na papuntang top board. Wala pa rin siyang voltahe na ilalabas doon sa ating RSDS. So, ibig sabihin lang, nandito sa mainboard natin yung problema. Baka dito sa MCU. Naku, ang hirap. Baka palitan na ito ng mainboard. So, check lang muna natin yung mga importanteng voltahe dito mga katekno. Yung supply, kung magkaroon ba ito ng supply. Ayan. So, ito, check natin itong, kapag ganitong mga coil na, ito mga katek, yan. Ayan, check nyo to, yung mga regulator na yan, check nyo kapag meron ba siyang voltahe na ilalabas at meron din bang supply. So ngayon, check muna natin tong bandang ito. Ito, kung online ang supply nito. So ayun, meron siyang 1.1. Tapos dito naman sa isang regulator na ito, kung meron ba itong nalabas. So ayan, meron siyang 1.5. Then tapos dito naman sa baba, ayan, kung makikita nyo ito, tingnan natin kung meron ba. So meron siyang 3.3. Tapos yung kanyang mga regulator dito mga katek, no? So ayan, meron siyang 1.8. Ayun, meron siyang 1.8. Tapos ito naman sa kabila, meron siyang 3.3. So ganun mga katek, meron ang, kapag regulator merong out, good rin yung input niyan. So ngayon ito yung supply ng, sa pagkatanda ko mga katek, ito yung supply sa ating MCU Bali ang voltahe nito ay nasa mga 2.5 or 2.4 volts. Tapos meron siyang, ito yung regulator niya, tapos meron siyang input na 3.3 volts. So check natin yung input niya kung meron ba siyang 3.3. So ayan, 3.3. Ito yung supply niya. Tapos ito naman sa kabila, ano ba yan, hindi makita. So ayan, ito naman. Tapos yung gitna niya na ground. So ito sa kabila meron siyang 3.3. So ito mga katik, ito yung kanyang out. Check natin kung meron ba tong supply na magsusupply doon sa ating MCU, no? So naka-point tayo. So ayun, 0.2 lang mga katik. 0.2 lang yung supply nito. Dapat kasi nasa mga 2 or 2.4 volts to Pero ngayon, nagkakaroon naman, meron naman siyang input or source or supply or input yung ating regulator na ito, pero wala siyang output, wala siyang out. Ayan, zero siya. So pause muna natin mga katek, no? Tapos ay tayo ay hahanap ng, try nating hanapan ng pamalit yan, or tatanggalin muna natin yan. Kapag wala tayong mahanap, patay tayo nyan. So pause muna tayo mga katek. So yung mga katek, no, bali natanggal na natin yung regulator dito banda. So ito siya. Ayan. So ang bago natin palitan yung mga katek, no, bali mag-check muna tayo ng ating dito banda sa kanyang, ano ba to, dito sa kanyang mga paligid, ditong mga capacitor na ito. Check muna natin to, baka meron naman tong, baka merong grounded or shorted na capacitor or SMD na capacitor bago natin palitan. Bali wala akong nahanap na pamalit nito mga katek, no? So check muna natin yung mga capacitor dito sa kanyang paligid, baka mayroon namang grounded. So yan, check muna natin. Ayan, magbabaser tayo. Yan, pakinggan yung mga katek, no? Ayun. So check natin itong mga capacitor dito sa kanyang gilid. Ayun. Good naman dito banda. Ayan, isang beep lang, so ibig sabihin good. Ayun, good rin. Ayan.
Ano, taga, ano, Lazada, sir, balik, sir. Oh. So kung makita natin ito mga katek, no, wala naman tayong problema na nakita or wala namang shorted or grounded na SMD capacitor dito sa gilid ng ating regulator. So ngayon, wala tayong mahanap na pamalit ito mga katek, buti na lang meron akong binili na ito mga katek, no. Kung makita nyo, ito yung binili ko sa Shopee or sa Lazada ba ito, nakalimutan ko na kasi medyo matagal na. So ito pala isang 3 amperes na back converter, step down module. So bali nilagyan ko na ito mga katek, no, yung nilagyan ko na kasi wala akong nahanap. So ito lang yung gagawin nating magiging regulator niya. So ito yung ano ba yan, nakag-blurred pa. So ayun. So ito yung makita natin dito mga katek. Yung supply pala nito ay nasa mga 3 volts hanggang 24. Tapos yung out niya ay nagre-range ng 1.2 hanggang 18 volts ata. Correct me if I'm wrong, no? So ngayon ito, ang supply natin dito mga katek ay 5 volts. Tapos i-adjust natin yung kanyang trimmer dito para makuha natin yung 2.5 volts na magsusupply doon sa ating MCU dito banda. So ngayon mga katek, bali ito in-adjust ko na to para masit na, para diretso na tayo sa gagawin ngayon. Na-set ko na to. Ayan, ito yung kanyang, yung puti, ito yung kanyang input na negative. Ayan, ground, bali ground yan. Tapos, di ba na makita? So ito naman ay positive blue. So ito naman yung kanyang out na 2.5. So ngayon mga katek ay lalagay natin dito at titingnan natin na kung magkaroon ba tayo ng improvement or magkakaroon ba ng voltahe yung ating RSDS at magkakaroon ba ng display yung ating panel. So balik muna tayo mamaya mga katek, no, pag nailagay natin, nakabit na natin to, balik tayo tapos ngayon ay magpo-post muna tayo. So yung mga katek, bali nailagay na natin yung nakabit na natin yung ating back converter. So tandaan nyo mga katek, no, ito yung kaniyang negative input, nasa ground yan, yun, kikidabit ko na dito sa ground. Tapos ito yung kaniyang supply na 5 volts, dito ako kumuha sa input ng regulator na ito sa 1.8. Tapos ito yung kanyang out na bali in-adjust ko na ito muna mga katek bago ko kinabit dyan. Bali adjustin nyo muna hanggang 2.5 volts kasi yung 2.5 volts yung supply sa ating MCU nito. So bago nyo ikabit, adjust nyo muna para makuha nyo yung voltahe, tapos saka nyo lang ikabit. Kasi mahirap naman kapag ikinabit nyo muna tapos mag-adjust kayo, kung sakaling malaki yung voltahe ay tapos yung ating mainboard. Ano ba naman yan? So ito mga katek, na balino na ikabit ko na, not na natanggalan natin yung ating yung ating regulator. So pinalitan natin ng back converter. So ito, check natin ito mga katek, no? Saksak natin kung meron na bang voltahe yung ating RSDS. Saksak natin. Ayan. So pasensya na kayo kung hindi ko napakita yung kung ano pagkabit ito mga katek, pero nasundan nyo naman siguro to. So gumana yung backlight nya. So ngayon mga katek, nasa DC tayo sa ating sa ating tester. So check natin tong kanina na 0.8 na voltahe or 0.1 na voltahe dito sa ating RSDS. So check natin to, kung meron tong 1.2 or 1.3 volts ay malamang siguradong pera na naman to. Kaya mga katek, check tayo dun sa ating RSDS, sa ating even positive at even negative. So ayun, meron siyang 1.3 mga katek, oh. Yung kanina na 0.1 meron siyang 1.3. Tapos meron na siyang 1.1. Dito naman sa kabila, ayan, meron na siyang 1.3. Dito naman sa ating even negative, meron siyang 1.1. So all and so forth na ito mga katek. Siguradong meron itong mga voltahe nito. Ayan, 1.1. Dito naman 1.2. Dito sa baba 1.2. Dito sa panghuli, ayan, 1.3. Tapos dito sa baba, ayan, meron siyang 1.1.
So good na siya mga katek, meron ng voltahe yung ating RSDS natin. So check muna natin tong ating sinuplayan, yung out sa ating module kung na sumakto ba sa 2.5. Kasi in-adjust ko to kanina at nasa 2.5 to eh. Tingnan natin. So ayun, lumamang lang siya ng isang voltahe. So okay lang to mga katek. Hindi naman to siguro makakapekto. Kasi nung sinuplayan ko to kanina mga katek, ang supply ng input natin dating sa ating module ay 3.3 volts. Ipumangit yung display. Kasi hindi natin makuha yung 2.5 na voltahe. Ang nilalabas lang sa module natin eh 2 volts. Kahit ano bang adjust natin sa kanyang trimmer, eh 2 volts pa rin yung lumalabas. Kaya nilakihan ko yung supply. Nasa 5 volts yung supply nito. Eh ayun, gumana yung trimmer tapos nakuha natin yung 2.5 na voltahe. So ngayon mga katek, tingnan natin ito mga katek no, sa ating screen kung meron na bang display. Baka naman wala. Papahiya tayo nito. So ayan, angat natin. Surprise! So yun oh. So ayan siya mga katek. Good na yung ating unit ngayon. Nakachamba naman tayo. And sana may natutunan kayo mga katek no, sa ating kunting video sa araw na ito. At sana po sa mga naligaw at napasyal sa ating channel, huwag magkalimutang mag-subscribe, paki-like na rin at pinutin nyo rin yung notification bell natin para maging updated pa kayo sa ating mga panibagong videos. So ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko nalalagyan to ng signal kasi sigurado na to. Ayan, ngiti-ngiti na yung sininyotek oh, yung may-ari nito mga katek. Ayun, so hindi ko na pakita yung pagsara nito mga katek. And hanggang dito na lang. Peace out.